US President Donald Trump, no, wala pang malinaw na kasagutan kung siya ba ay sasali talaga, no, sa gera lang Iran at saka ng Israel. Kumbaga parang urong sulong, no. Gusto niyang pagbantaan, mga kapatid, o pinagbabantaan niya ang Iran. At the same time, mga tol, ay vinivito niya yung kagustuhan naman ng Israel na tapusin na ang supreme leader ng Iran. Kasi nga sabi ni Trump, mga kapatid, sa kanyang post, alam na daw nila yung kinaroroonan o pinagtataguan ng supreme leader ng Iran. Pero no, hindi pa daw niya tatapusin ngayon. No, kumbaga gusto niyang sumuko, unconditional surrender. 'Yun ang gusto mangyari ni Trump, no, sumuko sa kanya. Pero syempre, ang sagot diyan ng Iran, wala kaming susukuan. Hindi kami susuko, at nagbanta pa nga siya sa United States, mga kapatid, na wag kang magtangka man lang na sumali o makisali dito sa nangyayaring to, dahil mas matindi ang sasapitin ng Amerika kaysa sa sinasapit ng Iran. 'Yun ang sabi, mga tol. Well, anyway, panoorin na lamang natin itong report mula rito sa Net25. Sabi rito, Trump, wala pa ring desisyon sa pambobomba sa Iran, mga kapatid. No? Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Wala pang malinaw na kasagutan si US President Donald Trump kung ito ay sasali sa labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Yeah. Well, I don't want to get involved either, but I've been saying for Pero ayaw din daw maging involved. Well, I don't want to get involved either. But I've been saying for 20 years, sabi niya ganun, maybe longer o baka mas matagal pa. 20 years, maybe longer, that Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. Eh, yun ang sinasabi nila, Iran cannot have nuclear weapon. Kasi nga, mga tol, ang sabi ng Israel din, yung pambobomba o yung pag-target ng Iran doon sa mga civilian population dito sa Israel is indikasyon o nangangahulugan lamang, mga kapatid, o patunay na hindi daw talaga pwedeng magmay-ari ng ganitong klaseng sandata ang Iran kasi napakadelikado, mga tol. Biruin mo ang sa labanang to, ang tinatarget ng Israel, mga tol, sa Iran is yung mga nuclear facilities, mga missile facilities, mga underground facilities, mga military base ng Iran. Samantalang ang balik, mga kapatid, sa kanila, well, hindi mga military targets, kundi civilian population talaga ang target, mga tol. Kumbaga, puntiryahin ko yung mga walang kinalaman, walang damay-damay na kayo lahat dyan. So sa ganun, mga tol, dito ay pinapakita ng Israel na talagang kailangan hindi magkaroon ng ganitong uri na sandata itong Iran. Kasi pag eto ginamit ng Iran, wala, tapos talaga lahat ang laban, mga tol, no? Nuclear weapon. I've been saying it for a long time. And I think they were a few weeks away from having one. And they had to sign a document. I think they wish they signed it now. It was a fair deal. And now it's a harder thing to sign. You know, it's a lot of water over the dam. But, you know, it's very, I say it very simply. Iran can't have a nuclear weapon. Can't have Too nuclear much weapon. devastation. Too much devastation, no? Ang Russia meron, ang United States meron, China meron na rin, mga tol. Pero etong Iran talaga, pinipigilan nila, at eto nga yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng Operation Rising Lion ang Israel. Dahil dito, mga tol, pinipigilan nilang magkaroon ng ganitong uri ng sandata ang itong Iran dahil napakadelikado ang turing nila, no? Pakistan meron, India meron, mga tol. Maraming bansa ang merong nuclear weapon, pero etong Iran, nung nabalitaan nilang nagkakaroon na rin, may mga facilities na rin, kumilos na agad sila, mga tol. Ganon sila katindi, ganon ang katindi ang pangamba nila na ang Iran ay magkaroon ng ganitong uri na sandata. Kasi siguro iniisip nila ibang klase mag-isip tong mga to. Delikado. No, delikado kasi, mga tol, binabackupan nga ng Iran yung mga yung mga teroristang tinuturing nila, 'di ba? Hezbollah, Houthis, Hamas, 'di ba? Yun yung binabackupan. Yun yung mga proxy ng Iran eh. So, pinapangambahan ng Amerika at saka ng Israel na ang Iran is makahawak ng ganitong uri na sandata. Delikado sila. And they'd use it. You know, I believe they'd use it. Others won't use it, but I believe they'd use it. So that's it. It's very simple as far as I'm concerned. They can't have a nuclear weapon. So, Kasi nga, gagamitin daw nila. Yung iba meron pero hindi ginagamit.
'Di ba? Si Putin nga meron pero hindi ginagamit. Ang tagal na rin ng laban ng Ukraine at saka ng Russia pero hindi ginagamit. Eto, gagamitin daw nila yan. Gagamitin ng Iran yan. Pag nagkaroon sila niyan, gagamitin nila yan. Happy. There was a deal that Sinabi nito na walang makakaalam kung sasawsaw ba ang US sa nasabing labanan. Ang malinaw niya ngayon ay nahaharap sa malaking gusot ang Iran kaya kailangan itong makipagnegosasyon. strike the Iranian nuclear component. And what time exactly, sir? Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch? I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell. Walang makakaalam, no? Walang makakaalam. Pero imposibleng walang makaalam nun. May makakaalam at makakaalam nun. Tell you this, that Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, I've never seen anything like it. It's so, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so. And I was telling them, you gotta do something. You gotta negotiate. Diba? Sabi ko, kung makikipag-negotiate ka, ba't di mo pa ginawa yan nung nakaraan? Ba't di mo pa ginawa yan 2 weeks ago? Diba? Pero iba ang sagot ng Iran, ha? Diba? Hindi daw sila susuko o tinanggi nila mga tol yung panawagan ni Trump na sumuko na lang. Hindi daw sila susuko mga tol at binalaan pa nga nila ang US, huwag kayo makikialam. Na ring nagbanta ang Iran na hindi dapat makialam ang US sa laban nila ng Israel. Ngunit bilang matindi to itong pinapakita. B-12 bomber, dito pa lang mga tol talagang kung makapaghulog to, kala mo iiputang ka lang sa Grabe to. Israel. Ngunit bilang pagpapakita nito ng suporta sa Israel ay nagsimula ng Estados Unidos na magpadala ng destroyer-class warships, B-52 bombers, B-52 pala, B-52. stealth fighters at air defense systems upang patatagin ang depensa ng Israel laban sa pag-atake ng Iran. Hindi pa ginagamit to. Ito, matindi to. Matindi to. Pag ito, ginamit ng Amerika, naku po. You seem very open to the idea of potentially taking U.S. action. Obviously, you're not going to tell us that. Can you walk us through what contributed to that change, how you got to where you are in making your decision now? Well, I think it started the first night. I mean, that first night was devastating. And it really knocked the one side off, as you know. It was a devastating evening, day. And it pretty much proceeded that way. I have a meeting in the war room in a little while. Situation room, as some people call it. So we're going to meet. We're going to see. We're in the midst of it's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death. So much death and destruction. But death primarily is what I hate to see. Does that mean you haven't made a decision yet on what to do? I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final. Pero palagay ko lang si Trump mga tol, since alam nyo naman matalino rin tong taong to, ay nag-iingat lang din siya sa mga sinasabi niya doon sa ipinapamedya niya. Kumbaga ginugulo niya lang yung utak ninyong lahat, nating lahat mga tol. Pero meron niyang ibang ginagawa na hindi niya na kailangan pang sabihin sa media, mga tol. Kasi syempre masisira yung mga plano niya kung lahat na lamang ng plano ng Amerika o plano niya sasabihin niya sa media, di ba? So dito mga tol, ginugulo niya hanggang sa di natin alam talagang kumikilos na to pa ilalim. Decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. War. But with that being said, I would say right now, Israel, from the standpoint of winning a war, is doing pretty well. Yeah, but... So ang Israel daw mga tol ay nandirito sa puntong mananalo, no? Dito sa gera laban sa Iran mga tol, no? So abangan na lamang natin mga kapatid kung ano pa ang mga susunod na mangyayari sa hinaharap. Pero ang nakikita natin dito mga tol, hindi to pahina o hindi palalo pa tayong palala ng palala ang sitwasyon ngayon. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Ingat sa lahat ng mga kababayan nating nagtatrabaho dito sa dalawang bansang to, sa Iran at saka sa Israel. Mag-ingat kayong palagi at lagi kayong sumubaybay sa mga panawagan ng gobyerno
pumunta na kayo sa pinakamalapit na mga bomb shelter ninyo at wag na kayong lumayo dyan para if ever na tumunog ang alarma is makakapagtago na agad kayo. No, hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.